Ito yung dish na kakabitan natin ng second unit. Meron na silang isa. Kakabit tayo ng second unit para sa second floor. Ito yung gagamitin nating splitter. Ito yung galing sa dish. Dito lalabas yung dalawang papunta sa dalawang box. So ito na yung splitter natin nakakabit, no? Ito yung galing dun sa dish papunta dun, ayun sa dish. Ito rito, tapos ito papunta sa dalawang satellite receiver. Ito, isa dito sa taas, isa dito sa baba. Ayan. So yan, basically ganyan lang ang setup kung dalawang box sa isang receiver. Pero doon sa unit meron pa tayong dapat i-set up dahil dalawa yan magsasalo sa isang dish. Ito yung main box nasa ibaba. Yung second box sa taas i-set up na natin para sa sharing nila ng antena. Ngayon i-set up na natin tong second unit. Bali yung nasa ibaba yun ng master, ito yung slave. Binunot ko muna yung sa antena kasi pagka yan kinabit natin dito, mag-aagawan ng yan parang meron siyang interference dahil itong antena ng ng satellite box naglalabas siya ng 18 volts. So kung magkasama sila dalawa, may 18 volts nang gagaling doon, may 18 volts na nang gagaling dito, nag-overpower. So para maiwasan yon, set up muna natin tong second unit. Tayo sa menu, installation, okay. Tapos pupunta tayo sa antenna setup. Okay yan. So ang gagawin nyo dyan, pupunta kayo doon sa LNB power. Ayan, 13 to 18 volts. Tapos press nyo yung arrow to the right. Ayan, nakita nyo naging off. Tapos para ma-save yan, pindutin nyo yung blue button, save and exit. Okay, so na-save na siya. So pag chinek ulit natin yung antenna setup, ayan, naka-off na yung LNB power. So pag naka-off na yan, pwede ko nang ilagay yung yung antenna na naka-splitter dun sa unit sa ibaba. Ayan para na siya na signal quality. Kasi dapat yan, kung yan solong unit lang, hindi nakakabit dun sa isa pang box yung antenna. Pag naka-off yung LNB, dapat wala signal yan. So yan ang iseset nyo pagka nag-sharing kayo ng dalawang unit gamit ang isa lamang na antena. So tingnan natin, may palabas na. Ayan na. Tapos ang tatandaan nyo pala, pagka ganyang magka-share sa isang antena yung dalawang unit, dahil naka-off ang LNB power nito,
Kung panonooran nyo to, dapat nakasaksak lagi yung box doon sa ibaba. Dapat may power yon, kasi yun ang nagbibigay ng voltahe doon sa LNB. Pero itong unit na to, kahit nakapatay to, kahit bunutin, yung sa baba hindi na aapektuhan yon. Pero ito, maaapektuhan to pag yung sa baba pinatay at binunot ang power. So yun lang. Okay, sana napakinabangan nyo uli yung aking shiner ngayon, no? Na kung paano magpagsamahin ang dalawang box gamit lamang ang iisang disc. So yun lang. Bye. Ito pala pahabol, no? Kung ayaw nyo na magpindot-pindot doon sa setting ng LNB, pwede kayong bumili ng ganito. Tawag dito voltage blocker. So itong voltage blocker, lalagay nyo lang dito. Yan. Sisiris nyo lang. Bunutin natin. Hope nawala na signal, no? Press yan. Ito yung voltage blocker. Yan, nag E35. Lagay mo lang to dito. Yan, voltage blocker. Bago kabit mo na rin dito. Yan. So ang trabaho niyang voltage blocker, hindi niya na hinahayaan na yung voltage na nanggagaling dito sa box na to na lumabas papunta to sa antena. So kahit na i-on ko na yung LNB power niyan, kasi minsan ito pagka yung kliyente mo nag factory reset na babago yung setting ng LNB power. So antenna setup ulit tayo. Ayan, naka-off yung LNB power. So pwede ko nang i-on yan. On. Ayan, 13 to 18. Tapos exit and save, blue button lang. Saving data. Ayan, o. So hindi nagkakaroon ng interference. So tingnan ulit natin yung antenna settings, installation. 4 na 0. Antenna setup. Ayan, o, naka-on yung LNB power. Pero stable yung yung signal niya, hindi na nag-aagawan. So yun isang way, no? Pero yung mas matipid na way, iset nyo na lang sa off yan kahit na wala kayo nitong voltage blocker. Applicable din yan sa signal, satellite, no? Kung yung sa menu settings hindi nyo ma-access yung off ng LNB power, pwedeng gumamit sa kailangan ng voltage blocker. So yun lang ang dagdag na kaalaman na pahabol. Tandaan mo, mahalaga ang buhay para sa Sean Unis.